Ika-100 na kabanata. Sa pagpapatuloy, ang Green Forest Bandits ay isang asosasyon ng walang awa at brutal na mga kriminal. Ito ay tulad ng isang pugad na hindi dapat hawakan. Tumatawa ang isang bandido na sinasabi na ito daw ay nakakahiya. Sa tingin daw niya ay parang napakabata pa niya. Sinasabi iyon ng bandido habang tinatalian siya ni Jegalmi. Sinabi ni Jegalmi na kung ano daw ang pinagsasabi nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Yunryong na kung tapos na daw ba siyang talian ang mga ito. Habang tinatalian ni Yunryong ang bandido ay sinabi nito na malapit na daw, ngunit kailangan pa daw niya ng maraming lubid. Dahil kailangan pa daw niyang talian ulit sila. Nakangiti ang bandido habang itinaas ang braso na may tali na sinasabi nito na muka daw na sila ay baguhan pa dito sa Jianghu. Itinuro ang mga baging na nakagapang sa mga puno na sinasabi pa niya dapat daw niyang gamitin ang mga baging na yon upang gumawa ng matibay na mga lubid upang itali ang mga tao. Nakatali sa likod ang mga kamay at tumingin sa likod na sinabi pa nito sa kanila na kung itatali daw ang kanilang mga kamay sa harapan, maari daw silang talunan o lumaban. Ang kailangan daw nilang gawin ay itali ang kanilang mga kamay sa likuran. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig at nakatayo na tinititigan ang bandido. Habang tinatalian ni Jegalmi ang bandido ay sinasabi nito na ingatan daw niya ang kanyang kamay na huwag masaktan. Ang bagin daw ay matalas kaysa sa kanyang iniisip. At bago daw niya siya talian ay subukan daw muna niya siya i-knock out pagkatapos ay tumawa ito. At humiga sa lupa na pumipiglas-piglas na nakangiting sinasabi na kung nakikita daw ba ni Jegalmi ang ginagawa niya pagkatapos niya siyang talian. Sinabi pa niya na kahit na daw siya ay makawala, wala naman daw siyang magagawa kung hindi sumuko na lang. Patuloy na sinasabihan ng bandido si Jegalmi habang inaasar niya na kung nakikita daw ba niya ang ginagawa niya. Sinasabi na bata, tinalian daw ba niya talaga siya ng mahigpit. Nakatingin si Jegalmi sa bandido na sinasabi niya sa kanyang isip na ano daw ang nangyayari sa taong ito. Sinabi sa kanya ni Moyongbo na kailangan daw ba nila dalhin ang mga ito sa mga opisyal. Tumugon na sumagot si Jegalmi na naipadala na daw nila ng ligtas ang mga mangangalakal, kaya walang dahilan para magmadali sila. Makikita ang mabilis na palakol na umiikot at mabilis na bumagsak sa lupa dahilan ng malaking pagsabog na gumawa ng malaking usok. Napapikit ng mata at napaharang ng mga kamay si Jegalmi dahil sa malakas na hangin na umabot sa kanila na sinasabi na ano daw yon. Isa daw ba yung palakol? Isang anino ang lumiliwanag ang isang mata na nagsasabi na ang lakas daw ng loob nila. Saktan ang kanyang mga nasasakupan. Nagulat ito nang makita niya na isa lang pala itong mga bata. Na ikinagulat din nila. Sinabi ng mga bandido na dumating na daw ang kanilang pinuno. Na si Jiang Wuong, bandits na si Jiang yung tumingin sa kanyang mga alagad na sinasabi na bakit daw sila natalo sa mga bata. Masaya pang sinasabi ng mga bandido na ang mga bata daw na yan ay malalakas kay naman sila ay natalo. Sinigawan sila ng kanilang leader na si Jiang yung nawala daw silang mga silbi. Personal daw niya sinanay silang lahat, ngunit natalo pa rin daw sila sa mga bata. Sinigaw pa niya na dodoblehin daw niya ang gagawing training ng mas mahirap. Kaya naman ay maghanda na ang mga ito. Tumugon ang mga alagad na sinasabi na okay daw master. Nagulat si Moyongbo na sinasabi niya sa kanyang isip na ang lalaki daw na yon ay malakas. Siya daw ay naglalabas ng isang dominanteng aura. Hindi lang daw siya maaaring maging pinuno lamang ng mga bandidong berdeng kagubatan. Mabilis na lumingon si Yunryong na sinasabi sa kanila na okay lang daw ito, sila daw ay meron. Hindi na ituloy sapagkat nagtataka nang makita nila na mabilis na nawala ang leader ng bandido sa kanilang harapan. Pagkatapos ay nagulat sila Yunryong at Jegalmi sa kanilang narinig sa likuran nila na sinasabi na kanino daw kaya siya mag-uumpisa. O gusto daw ba nilang lumaban ng sabay-sabay? Lumingon sina Jegalmi at Yunryong na nakakagat sa labi na tinitingnan lang nila ang leader ng bandido. Naglabas ng enerhiya si Yo Mujin na sinabi niya na hayaan na daw nila siya na isang disipulo ng infamous beggar sect ang bahala sa kanya. Mabilis na sumugod si Yo Mujin direkta sa leader ng bandido. Nakangiti ang leader habang ang ginawang atake ni Yon Mujin ay hindi man lang tumalab. Sinasabi ng leader na narinig daw niya na ang palm attack ng taga-beggar sect ay kayang magpatumba ng isang dragon, ngunit sa tingin daw niya ito ay perpekto para sa paghuli ng langaw.
Nagulat si Yomujin na tumutulo ang tatlong pawis sa muka na sinabi sa kanyang isip na wala man lang daw siyang nagawang pinsala matapos niyang atakehin ito ng malaka. Ang katawan daw nito ay parang isang malaking bato. Gamit ang katawan ng leader ng bandido ay malakas na pinatalbog si Yomujin sa malayo na sinasabi pa ng leader ng bandido na ito daw ang lakas ng isang katawan na sinanay hanggang sa limitasyon nito. Huminto na sa pag-atras si Yomujin na gulat na tinitingnan ang leader ng bandido. Naglabas ng enerhiya ang leader ng bandido at nakatikom pa ang kamao na sinasabi niya na malakas daw siya para sa kanyang edad. Naiintindihan na daw niya kung bakit natalo ang kanyang mga alagad. Nakangiting lumiliwanag ang mga mata na sinabi pa niya na siya daw ay napakatalentadong bata. Bakit daw hindi na lang niya sanayin ang kanyang katawan kasama siya? Kumagat sa labi si Yomujin na sinabi sa kanyang isip na ang lalaki daw na ito ay napakalakas. Mabilis na sinabi ni Jegalmi na hindi daw niya ito kaya mag-isa. Sinabi naman ni Moyongbo na sila daw ay andito na. Mabilis na pinalibutan ng mga bata ang leader ng bandido at sinabi pa nito na sa wakas daw ay nagsama-sama na silang atake. Ito daw ay napakatalinong pagdedesisyon. Nakangisipang sinabi na itinaas ang kamay na naglalabas ng enerhiya na bilang gantimpala, siya daw ay lalabanan ng seryoso. Tumalo ng mga bata para atakehin ang leader ng bandido habang naglalabas ng enerhiya at ito ay nakatayo lamang. Lumipat ang eksena kung saan si Kalbo ay nakahiga at nagulat. Mabilis na umupo at hinawakan ang likod na dumadaing ng sakit. Hinawakan niya rin ang ulo na nakangiwi ang bibig na sinabi sa kanya ni Moyongbo na sa wakas daw ay nagising rin ito. Sinabi pa sa kanila ni Kalbo na buwesit, asaan daw sila? Sinabi ni Jegalmi na sila daw ay knocked out sa isang pag-atake lamang at sila daw ay dinala dito. Ito daw ang kulungan ng Jiangwong bandits. At makikita ang isang malaking bundok sa paanan nito ay isang kuweba. Sinabi sa kanila ni Yomujin na may sapat daw na mga dayami para matulog. At medyo maganda rin ang kahalumigmigan. Sa palagay daw niya ay maaari siyang manirahan dito magpakailanman. Sinabi sa kanya ni Jegalmi na siya daw ay nagmula sa beggar sect kung kaya naman kahit na daw sa kalye ay pwede siyang matulog. Huminga ng malalim at humawak sa ulo na sinabi pa niya na sobrang nakakainis. Hindi man lang daw sila nagkaroon ng sapat na oras para magsimula. Hindi na dapat daw sila lumaban sa mga Green Forest bandits. Sinabi ni Moyongbo na ito daw ang tungkulin ng matutuwid na martial artist na tulungan ang mga sibilyan. Tumawa ng malakas si Yomujin na sinabi na sumasangayon daw siya sa sinabi ni Moyongbo. Sinabi ni Yonryong na maiba naman daw sila, saan daw nagpunta si Blade Master. Masungit na tiningnan ni Yomujin si Yonryong na sinabi na sigurado daw siya na nagtatago lang yon kung saan. At natutulog. Nagulat si Jegalmi nang may marinig. Dumating pala ang bandido na makulit na may hawak na basket na sinasabi nito na sa wakas daw ay nagising na daw sila. Nakasimangot at nakakagat sa mga labi ang mga bata na tinitingnan nila ang bandido. Sinabi ng makulit na bandido na sigurado daw siya na sila ay nagugutom na. Dahil sila daw ay mga bata pa, kailangan daw nilang kumain ng marami upang madaling lumaki. Nakasimangot pa din ang mga bata at nakakagat sa mga labi. Makikita ang basket ng karne na umuusok. Sinabi ng bandido na makulit na kung kumakain daw ba sila ng karne ng pato. Sinabi pa nito na sa kabutihang palad, sila daw ay nagdaraos ng isang salo-salo, kaya naman sila ay maraming pagkain. Inabot ang pagkain kay Jegalmi ng makulit na bandido na sinabi na sabihin lang daw nila kung ito ay hindi sasapat sa kanila. Sinabi pa niya na meron din daw silang mga gulay. Nagulat at walang masabi ang tatlo nang makita nila si Yomujin na kumikinang pa ang mga mata sa pagkain na sinalpak sa kanyang bibig. Sinabi ni Yomujin sa kanila na hindi naman daw pala sila masasamang tao. Walang tao daw na masama kung nagbabahagi ito ng pagkain. Makikita ang mga bata ay pinagsasaluhan ang pagkain na binigay ng mga bandido na sinasabi ni Kalbo na ang mga monghi daw ay dapat lumayo sa anumang karni. Si Jegalmi ay nakatayo lang na pinapanood sila. Pagkatapos ay sumigaw si Jegalmi na may itinuturo na sinabi sa kanila na wala daw ba silang pag-iingat. Huwag daw sabihin nila sa kanya na nakabuo na sila ng tiwala sa mga yun na Green Forest bandits. Habang isusubo ang pagkain ni Moyongbo ay sinabi nito kay Jegalmi na sa tingin daw niya ay kailangan muna nilang punuin ang kanilang tiyan. Tumingin na sinabi pa niya na ang leader daw ng lugar na ito ay talagang napakahusay na tao.
Kaya sa tingin daw niya, kailangan daw nilang maibalik ang kanilang lakas at pagkatapos ay umisip ng paraan upang makatakas sa lugar na ito. Sa kabilang kulungan ay may nagsalita na sinasabi na kung sino daw sila. Nagulat si Higalmi na sinabi sa kanyang isip na parang kilala daw niya ang boses na yon. Mabilis na humawak sa rehas at nagulat sa kanyang nakita na sinabi pa sa isip na maari daw ba na ito ay si Senior Nambung Seon. Pagkatapos ay sumigaw ito ng malakas na Senior Brother. Andito daw sila. Nakangiti na sinabi na nahuli daw ba sila. Masayang nakahawak si Higalmi na tumugon na tama daw siya, nahuli nga sila. Siya daw ay pumunta sa kanila at iligtas. Nakaupo. Na sinabi sa kanya ni Nambung Seon na nahuli din daw siya. Makikita ang pasilyo ng kulungan at biglang tumahimik. Pagkatapos ay makikita na kumakain si Nambung Seon na sinasabi na ang lugar daw na ito ay may masasarap na pagkain. Nakahawak pa din si Higalmi na nadismaya at sinabi na siya din daw ba ay natalo sa lalaking iyon na ang pangalan ay Jang Wong. Habang kumakain si Nambung Seon ay sinabi nito na yon daw pala ay si Jang Wong. Iyon daw talaga ay napakagandang laban. Kahit na daw siya ay natalo, pagkatapos ito ay humalakahak ng tawa. Nagulat sa kanyang narinig si Higalmi na sinabi sa kanyang isip na kahit na daw ang Fire Dragon Blade Master na si Nambung Seon ay hindi kinaya sa labanan siya. Ang leader daw ng lugar na ito ay higit sa kanilang inaasahan. Sinabi sa kanya ni Nambung Seon na maiba naman daw sila, ito daw talaga ay nakatandhana. Hindi daw niya inaasahan na makikita niya ang kanyang hipag dito. Nagtatakang sinabi ni Higalmi sa kanyang isip na hipag. Ang tinutukoy daw ba niya ay siya? Namula ang muka ni Higalmi na sinabi niya na Senior, ano daw ang sinasabi niya? Teka lang daw siya, at si Nambung Mae ay magkababata lang. Isang tao nagsalita na sinasabi na matagal-tagal na rin daw, Snake Group members. Biglang sinabi ni Higalmi na Lady Arin. Paano daw siya napunta dito? Ikwenento ni Arin ang nangyari na sinasabi niya na matapos daw na marinig niya na si Nambung Mae ay nawawala, siya daw ay mabilis na tumakas mula sa White Military Academy mag-isa. Sa gitna niyan, narinig ko na ang mga berdeng gubat na bandido ay nagdudulot ng kalituhan sa paligid ng lugar na ito. Kaya naman daw ay pumunta siya dito para salakayin at nahuli siya. Sinabi pa niya na wala daw siyang dapat na oras na sayangin. Dapat daw siyang magmadali at umalis sa sinumpang lugar na ito upang hanapin si Nambung Mae. Sinabi ni Higalmi sa kanyang isip na mabuti daw, sa dami daw nilang kakampi, sa tingin daw niya na makakatakas sila sa lugar na ito. Meron daw na 2 tao ang nagbabantay sa kulungan. Sinabi pa ni Higalmi sa isip na sinusuri daw nila sila tuwing ika-2 oras. At dahil kakapunta lang daw nila sa kanila, may sapat na oras na daw sila. Tumingin sa bakal na rehas sa kulungan at sinabi niya na kung sisirain daw nila ito ng sapilitan tiyak na gagawa ito ng napakalaking ingay. Kaya naman, hindi na ituloy at nagulat dahil may napakinggan siya. Sinabi ni Higalmi sa kanyang isip na wala pa daw na 2 oras. At dito na po nagtatapos ang ika-100 na kabanata.